Welcome sa Tong Steve. Update ko po kayo dito sa ating punla. Yan. So dito ko ginawa, pinatong natin kasi inaanuan ng maaso nilalaro. Tapos itong lona nito pagka uulan kaya natin itatakip. Pero hayaan natin siyang nasisinagan ng konting araw. So ayun, kasalukuyan na nga pong umaalsa. Ayan, yung ating Dynasty Chatay variety. Mas bet ko mga katongs yung ganitong kinupunla kesa sa nirerekta para sa akin, kasi yung ganyang panahon tulad kahapon, ang lakas ng ulan, napakalakas ng buhos, madami po itong kalaban pagka nirerekta natin ganyan yung buto sa tataniman. Para sa akin po ewan mo lang sa iba, siguro sanay na sila sa ganong sistema. Tsaka madali lang naman yung itanim yung palay na yun, basta ililipat tanim na. So ayun, kaya inaano nating ipunla. Isa pa, marami tayong kalaban kapag nirekta natin. Nandyan yung mga susohong, yung namumutol, yung mga langgam, bukod sa ulan. Yan ang mga kalaban natin. Pero dito wala naman tayong kalaban yan. Yan, yun nga lang, talaga naalagaan natin dito, maliit pa lang. So yan, didiligan ko po ngayon mga katongs yung ating punla para sa ganun kasi kailangan laging basa yung lupa niya. Maalsang buo yung lupa pagka hindi nabasa So pag yabag yung basa lang mga katog nila, titigmakin. Mga 10 araw lang pwede na natin ilipat tanim to. Sakto, mayayari na namin talian ng alambo yan. Pagka nilipat tanim, ang problema naman natin doon, trellis net. So okay na yun. So ngayon June 14, Linggo. Hindi nga po sila utol kahapon kasi grade. Pagkasahod nila umuwi muna sila. So baka bukas bumalik yun. Kaya ako lang mag-isa muna rito. So ang basa natin, bagya-bagya lang, hindi pwedeng tigmakin mga katong. Okay, ayan, tapos na tayo magdilig. So ino-open natin yan para makuha yung hangin. At sa ganun maganda, tignan nyo, bilis umalsa ko. Mamayang hapon i-update ko po kayo mga nakatayo na yan. Ayan. Kanina wala naman gano'ng nakatayo yan nung nabasa baka nagsialsa. Mamayang hapon i-update ko po uli kayo dyan. So nagluluto lang ako ng almusal ko. Bukan na lang tayo, gigisang malunggay. Ayan. Tinawagan ko yung yung punla natin, in-update ko yung grafted kasi para at least alam natin kung ano na nangyayari. So sa ngayon okay naman, walang nagiging problema. Ang ganda nung tubo ng nung yung patola na pagduduktungan. Tapos yung chatay halos kasabay pala nito. Yung ampalaya kapupunla lang din niya. Ganun pala yung diskarte. Mauuna yung ampatola ay yung patolang o yung stock na puno, yung gagawin niyang puno. Patola kasi yun
Siguro yung kwan niya yung patolang kinis, yung Tagalog. Hindi daw siya yung kwan yung patolang paligpik. So pinakita sa akin maganda, sana huwag na magkaberya. Pero sabi niya okay na daw yun, wala na daw magiging problema. Makakaya daw hanggang katapusan, maidi-deliver sa atin, kaya mauna pa natin itanim to. Yun nga lang, sayang kasi ito, dito ako nang hinayang sa kabila. Kung ma-stable to, bombahin, makakapal na naman yung damo doon sa dulo. Tsaka to, bobombahin ko yun 1 week before, bago dumating yung punla natin, para isang bombahan na lang. Kasi kung bobombahin natin pandamo yan, bago taniman, mahaba na naman yan kasi 2 weeks pa, kalahating buwan. Pagkakain ko, tulad kahapon, nagsisimula na nga po akong magputol ng pang serga natin. So naka 20 piraso na ako. Pagkakain, yun ang gagawin ko muna. Bukas sila babalik. At siguro mayayari ko ngayon putulin yung mga sergahin na yan, para bukas kakabit na lang, pupukpukin na nila. Yung kanin natin, gigisa natin tong kain bawang sibuyas. Yan ang gusto ko pag ako nagigisa, maraming sibuyas, maraming bawang. Dalawang sardinas na lalagyan natin para sa mga alaga nating aso. Ang tanghalian ko na rin yan. Luto na mga katongs, kakain na po tayo. Medyo nilanta ko lang ng konti yung malunggay. Hindi ko ganong ayan, hindi ko ganong niluto. Sarap po kasi yan. Yun, kain po tayo. Ayan, kain po tayo mga katongs. Thank you Lord sa pagkain, sa blessing. Probinsya na dating pagkaganyan ng ulam mo, no? Alam niyo po, na napapanood ang vlogger sa Balintawak kay Mayang TV. Ang presyo pala ng malunggay doon sa Balintawak, isang tali, 100. Ganyan lang po yun, ha? Kaya pagdating sa Maynila talaga lahat ang mahal. Okay, ayan po mga katongs, nagsisimula na ako mag gawa ng serga. Yan. Yung isang kawayan, nakakuha tayo ng 3 pang serga.
Okay, ayan po, at dalawa na lang. Mayayari na tayo. Ayan na yung ating natulisan, no? Kasi ito yung ilang piraso kapon na bawas ko. Ay, salamat, mayayari tayo. Anong oras na? Iyariin ko na to. Tapos alas 3 na pala mga katongso. Marami kasi ito, nasa 130. So sa isang piraso, 3 yung nabubuo. Nakukuha ko, kaya nasa 90 tulos to. Kaya nandito lang papasok yung mga katongs, kasi di sa studling yan. At saka 25 pa lang, 25, 23. So 23 times 2, 46, at saka dalawang 16, 32, balikan nga 78. Kukulangin pa rin tayo dito para doon naman sa kabila, tapos yung mga pang re-repair natin. So importante mauna to para pagdating nila bukas may gawin sila. Magtutulos sila ng ipupukpukin na nila to, and then ayun, magkakabit ng alambre. Ito maganda to mga katongs, yung nabili natin pang serga nito, talagang matibay yan, solid. Tingnan mo nga nung unang nabibili namin ng mga nakabigkis-bigkis, mga payat lang. Yung iba parang bukawi lang ang laki.
Kaya kalahati lang yung nagagamit namin nun. Kaya kamahal pa, 20 isang piraso. Ito papatak lang ng benjing ko isang piraso kasi 75 isang puno. Parang ano to bayog. Solid na payat. Iba yung puno ng kawayan Kaya lang, yun nga lang, mahirap. Tiyaga lang sa pagputol at kaya pagtulis. Bagay yung nabibili din, tutulisan. Ito, puputulin lang naman. Kaya bali, kukulangin pa tayo dito mga katongs ng dito sa harap. Tsaka yung pang repair natin. Alam niyo mga katongs, ito pinaka-importante sa lahat ng paggawa ng balag, itong pambatak. Kasi pagka ito ay marupok, once na bumigay yung isa nito, susunod-sunod na yan. Kaya ito yung importante, dapat na matibay. Kahit na bago yung bukawi mo, bago yung mga punong kawayan mo, walang silbi ang pagka yung ganitong pang serga nyo marupok. Mainam pa mga katong, matibay yung pang serga mo, luma yung bukawi, luma yung kawayan Ayan, kamukha ng ginawa ko na yan. Luma yung bukawi niyan. Yung bukawi niyan pinanggamitan dyan sa upo. Tapos yung kawayan, yung iba luma din yan. Sinalit ko lang. Then yung alambre, yan. Yung pinaggamitan lang. Kasi isang beses pa lang naman nagamit yan sa upo at sa sitaw. Halos kalahating taon lang. Kaya pwede pa natin iulitin. So ayan, pagkayari na ito mga katongs, magsasayang muna tayo, hindi pa tayo nananghalian. Nagugutom si Rodin ko. Rodin! Rodin! Kanina pa ikot na ikot yan. Buti hindi nagtuloy ang itim ng pundo doon kanina sa Guiron at saka doon sa Arayat. Tapos lakas ng hangin. So buti hindi nagtuloy. Buhay na italong natin na tinanim tapos yung okra buhay na rin, may dahon na. Then yung sigarilyas buhay na. Palaya susunod. Sakit sa kamay pinagtsatsagaan natin gamitin tong bulok. Ay, dalawa na lang, tapusin ko na ito mga katongs. Okay, mag-aabang na tayo dito sa mga sulok. Unahin natin yung mga sulok na kabitan ng serga. Kasi kailangan niya kailangan natin ng babatakan ng alambre. Paikot muna. Kaya puro sulok ang lalagyan natin muna ng serga. Yung kabila na lagyan ko na. So dito naman tayo. Importante kasi mabatakan muna ng paikot yung mapaikutan na muna ng alambre para pagka nagtali tayo ng serga sa bawat poste, masasama ng itali yung alambre sa mga paikot kada kawayan. So yan nga po muna gagawin ko.
Okay, ayan, nalagyan na natin ng mga habang na serga dito. So bukas alambre naman ang ilalagay natin. Pagka kasi nalagyan natin ng serga yung sulok na dalawa papunta ron at pahalang, mababatakan na natin ng alambre para pumantay yung kabit natin ng poste na yan. Yung mga poste na yan itatayo pa nila yan kumbaga hindi pa nila siniksik yan pero nakatusok na yan, ala pang tabon. Kaya pagka tinayo nila yan, sasabihin ko tayo muna nila para pagka binatak ng alambre diretso, tapos yun na lang susundan nating pantay para pagka maglalagay na tayo ng serga sa kada poste babatakin na lang natin. So yan ang gagawin namin bukas. Tignan nyo yung direkta ko mga katong ng naulan na siksik. Yan ang hirap pagka nirekta natin, masisiksik siya tapos mahirapan ng mano yung buto. Pero yung iba lalaban yan, kumbaga aalsa, pero marami yung mamamatay. Kaya sabi ko nga permis na tayo dito sa pagpupunla. Ayun parang hinihipan na hangin mga katongs. Dami ng labas kanina, ilan lang kaninang maga parang hinihipan ng hangin labas na lahat. Lalo bukas ng maga yan, labas na po lahat yan. Kaninang maga diba nung dinilig natin halos madalang ang makikita mo, makikitang naka ganyan. Pero ngayon maghapon lang po lumipas. So ihaharang na natin yung kanyang lona para umulan man hindi siya mahanginan. Okay, ayan, nayari ko yung tulusin ng serga. Napagtyagaan ko. So bukas na natin kakadkad dyan. Kasi nahilahan na natin ng serga yan, nahilahan ng alambre paikot, tapos na talian ng serga, magbilis na po magladlad ng alambre. Kumbaga batak lang ng batak na lang po nun. Tapos pagka na itali na kabilaan, pupukpoy na lang po ulit serga nun para mabatak. So pagka naikadkad naman yung alambre nun, puro tali na lang sa mga bukawi yan. So yun lang, ganun na lang. Pero ang problema natin yung dun serga sa kabila, siguro pa yun nasa 30 pa. So sobra tayo dito ng konti, kaya lang pang repair pa tayo dun. So bukas naman mga katongs, pahinga na muna tayo. Yan, maraming salamat po sa walang sawang suporta. At ito na rin yung pambutas natin ayun, ginayak ko na nga. Pagka siguro sa makalawa bubutasan ko na yan pagka yari namin ilagay yung mga serga paikot.